Okay, so let's start. So, sa akin pong laptop, naka-open na po ang ating pong browser. So, nag-click po ako ng Google Chrome at ginamit ko po ngayon ay incognito po para safe. Then, punta po tayo sa office.com. Yan, itatype nyo lang po siya doon sa ating tinatawag ng address bar. So, once na na-type natin, ano po? Yan. Yan po ang lalabas na homepage. So, para po tayo ay makapag-create ng ating account, all we have to do is just click sign in. Yan po ang ating second step. Ulitin ko po pala. Ang first step po ay sa pagta-type po ng office.com. Then, second step, click sign in. Ayan. So, naglo-loading na po. Yan, lalabas po yung ating pong dialog box wherein tinatanong po tayo kung ano ang ating email address. So, lalagay ko po yung aking email address since nakasave na po siya. I-type ko na po. I-next lang po natin. Then, ilalagay na po natin dito ang ating password. Then, click sign in. Okay ba? So, yan. So, dito po, tatanungin tayo kung gusto po natin mag-stay sign in. So, gusto ko po siya mag-stay sign in. So, all you have to do is click yes po para makita natin yung iba't ibang apps na magagamit po natin sa Microsoft. I-click yes. So, yan po. So, i-greet po kayo ni Microsoft Office every time na kayo po ay maglalag. Then, ito na po yung mga available nating application such as Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Team, Classway, and Forms. So, ganun lang po. Once na meron na kayong account, pwede na po kayong magawa ng inyo pong mga gustong gawin using Microsoft Office. So, dito lang po makikita natin dito sa ating part na to. Dito po natin pwedeng i-manage ang ating account. So, makikita po tayo dito My Office Profile, My Account, at syempre, pwede po tayong mag-sign out. So, click ko lang po yung sign out para po yan, malaman natin na tayo po ay nakalog out na. Okay, so doon pa nagtatapos ang ating pong login and sign out.